ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mga panahong nag-aaral pa tayo, hindi talaga may iwasan ng mga it girl. Sila ang mga babaeng maganda, sikat at may kaya sa buhay. Ikaw, kabarangay, naaalala mo pa ba ang it girl ng school ninyo? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ng Barangay LS. Ako nga pala si Donna at masasabi kong parte na talaga ng daily routine ko ang Barangay LS at hindi ko po talaga pinapalampas sa mga stories sa programa ninyo. Lalo na kapag nagdadrive ako o kaya naman ay kapag nagpapahinga lamang sa bahay. Ngayon po ay gusto ko sanang magbahagi ng ilan sa mga naging karanasan ko sa buhay, lalo na noong mga panahon nag-aaral pa lamang ako. Bata pa lamang ako ay lumaki na ako sa isang pamilyang may kaya sa buhay. Talagang pinagsikapan nila mama at papa na mabigyan ako ng komportable at maayos na pamumuhay. Pero gaya nga ng kasabihan, you can't have it all. Dahil noong elementary pa lamang ako ay namatay si Papa sa isang car accident. Sobrang sakit at lungkot po noon para sa akin at kay Mama at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang mga panahong nagluluksa kami ni Mama sa pagkawala ni Papa. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy pa rin ang negosyo ng pamilya namin. At si Mama ay naging isang full-time na businesswoman at single mother. Aminin ko rin po na simula nang mawala si Papa, ginawa ni Mama ang lahat para makabawi sa akin at mapasaya ako. Dahil doon ay lumaki akong medyo spoiled at sanay na nasusunod ang mga gusto ko. Isa sa mga hindi ko talaga makakalimutang alaala noong nag-aaral pa lamang ako ay ang nangyari isang linggo bago ang birthday ko. Walang kaabog-abog, naglakas loob talaga ako mag-request kay Mama na bilhan niya ako ng bagong cellphone. Parang kampante pa nga ako noon na hindi siya tatanggi. At ayun na nga, mabuti na lamang at pumayag naman siya, Papa Dudut. Kaya feeling ko ay panalo na agad ako. Kahit na hindi ko pa birthday, Papa Dudut. Good morning, anak. Happy birthday. Thank you, Ma. Siguro naman hindi niyo nakalimutan yung gift ko, di ba? Ako pa ba? Halika, doon muna sa sala buksan tong regalo mo para makapag-breakfast na rin tayo pagkatapos. Alam mo, Ma, ang tagal kong hinintay tong gift mo para sa akin. Kating-kati na nga akong palitan tong bulok ko na cellphone eh. Anong bulok? Kakabili ko lang dyan last year, di ba? Yun na nga po, Ma. Last year pa. Ang dami na nagsilabasa na cellphone this year, oh. Kaya tama lang talaga na nag-request ako ng bago sa'yo. Ay, kayo talagang mga kabataan. Lagi kayong nagpapadala sa uso. Naku, Ma, please lang. Huwag niyo akong sermonan na kasi ayoko masira yung mood ko. Excited na ako sa gift ko. Oh, ito na. Ay. Nagustuhan mo ba, anak? Ano ba naman to, Ma? Bakit 16 gig lang yung storage nito? Pero sabi kasi sa akin ng salesman na yan daw yung latest na labas. Oo nga, latest nga to. Pero ang liit ng storage, oh. Dapat yung 64 gig o kahit 32 gig naman lang sana yung binili nyo para sa akin. I'm sorry, anak, ha? Akala ko kasi magugustuhan mo eh. Paano ko naman magugustuhan to? Ang liit-liit ng storage. Kaya nga ako nagpabili ng bago para mas marami akong pictures at videos na malalagay. At isa pa, Ma, black yung binili nyo.
Di ba sabi ko naman sa inyo, gusto ko yung white? Pasensya ka na talaga, anak. Nakalimutan ko na yung white pala yung gusto mo eh. Kung tutuusin, kasalanan ko rin naman to eh. Teka, anong ibig mong sabihin? Kasalanan ko to kasi dapat hindi na po ako nagtiwala sa inyo. Dapat nung una pa lang, sinamahan ko na kayo sa mall nung bumili kayo. Pero maganda pa rin naman yan, di ba? Latest model pa rin yan. Latest model nga. Pero kulang-kulang yung binili nyo dahil hindi nyo inalam ng maigi. Donna, alam ko nagkamali ako pero hindi mo ako kailangan pagsalitaan ng ganyan. Eh kung inayos nyo lang sana yung pagbili ng cellphone ko, di sana hindi ako magkakaganito ngayon, di ba? Kung ayaw mo dyan sa binili ko para sa'yo, edi ibigay mo na lang sa akin. Ako na lang ang gagamit para matapos na to. Ay, na nga po. Akin na, pagtitiisan ko na lang. Halika na, kumain na lang tayo. Sigurado ako nagkakaganyan ka lang kasi nagugutom ka na. Ayoko, wala na akong gana. Bilhan nyo na lang ng pink na case tong cellphone ko. Sige. Gusto mo ba akong samahan sa mall mamaya? Ayoko, dito na lang ako sa bahay. Pero birthday mo ngayon. Wala akong ganang lumabas. Aantayin ko na lang kayo dito sa bahay. At utang na loob, ma. Sana naman hindi na kayo magkamali sa pagpili ng case, ha? Huwag kang mag-alala, anak. Pag nakarating na ako sa mall, may message kita agad at magsisend ako ng mga picture para makapili ka ng gusto mong case. Mabuti naman kung ganon. Inis na inis talaga ako kay mama noong mismong araw ng birthday ko kasi pakiramdam ko ay sobrang simple na nga lang ng mga bilin ko pero hindi pa rin niya nasunod ng maayos. Para sa akin noon ay sobrang nakakainis at parang pointless talaga na binilhan niya ako ng cellphone na maliit ang storage at mali pa ang kulay na napili niya. Malinaw naman sa akin kung gaano kaimportante ang mga features na yon. Buti na lamang at hindi siya nagkamali sa pagpili ng phone case ko, Papa Dudut, na gusto ko. Kaya naman kahit papaano ay nagmukha pa rin maganda at sosyal ang phone ko kahit na mababa lang ang storage nito. Kaya kinabukasan agad akong pumasok sa school dahil hindi na talaga ako makapaghintay na ipagyabang ang bago kong cellphone. Lalo na sa classmate at best friend kong si Ruby, Papa Dudut. Happy birthday. Thank you. Pasensya ka na kung hindi ako nakapag-text sa'yo ng birthday mo. Nag-out of town kasi kami ng parents ko somewhere far away. Tapos wala ding signal sa pinuntahan namin. Ano ka ba? Okay lang yun, no? So, nag-enjoy ka ba dun sa out-of-town trip niyo ng parents mo? Okay lang. Hiking trip din naman kasi yun kaya medyo nakakapagod. Tsaka feeling ko ang dami ko ng kagat ng lamok. Nakakaloka. Huwag na nga nating pag-usapan yun. Anyway, ikaw, kumusta naman yung birthday mo? Ay, sandali lang. Kukunin ko lang sa bag ko yung phone ko. Mukhang may nag-text eh. Ay, OMG! Sandali lang. Yan ba yung latest model? Tumpak. Ay, patingin nga ako! Hala, girl! Ang ganda! Grabe! At mas manipis siya dun sa older model, ha? Kaya nga pinabili ko yan kay mami kasi feeling ko parang nasistrain na yung kamay ko dun sa dati kong cellphone. Hoy, nakakaingit ka naman. Bakit? Sabi kasi ni na mommy at daddy na i-upgrade lang daw nila yung cellphone ko kapag nakapasok ako sa top 5. Nako, mukhang malabo nga na makakapag-upgrade ka. Hoy! Ang sama mo sa akin, ha? Biro lang. Hi Ruby. Hi Donna. Good morning. Oh, Jake! Naligaw ka yata. Ano naman kailangan mo? Itatanong ko lang kung may papel kayo. Naubusan kasi ako ng papel eh. Ay, wala eh. Ano akala mo sa amin? Tindahan ng school supplies? Doon ka na nga. Alam mo, girl, matagal ko nang napapansin na may gusto sa'yo si Jake, ha? Just in case hindi mo pa napapansin, palaging naghahanap ng paraan yan para makausap ka. Alam ko naman yun eh. Matagal ko na kayang napaghahalataan niyang si Jake. Kung gano'n naman pala, bakit hindi mo pa sabihin sa kanya na wala siyang chance sa'yo?
Huwag mo kaya siyang bigyan ng false hopes? Kasi sinasabi ko sa'yo, ikaw din ang magsasuffer. Sige ka. Yan mo na lang. Wala namang ginagawang masama yung tao sa atin eh. At isa pa, gusto ko yung pakiramdam ng may humahabol sa akin. Ay, yung galing mo dyan. Diba? Oo. Pero girl, sinasabi ko sa'yo dapat mag-ingat ka pa rin. Kapag yon binigyan mo ng false hopes, baka mag-expect siya na may chance na maging kayo. Kadiri kaya. Huwag kang mag-alala kasi hinding-hindi mangyayari yun. Mabuti naman kung ganun. Nakita mo ba yung sapatos niya kanina? Ang dumi-dumi. Tsaka mukhang ilang years na niyang hindi pinapalitan. Ano ka ba naman, Ruby? Hinaan mo na nga yung boses mo. Baka mamaya marinig pa tayo eh. Mapatrouble pa tayo niyan dahil dyan sa kadaldalan mo. Nako, hayaan mong marinig niya tayo. Sa totoo lang, naaasar na din ako sa lalaking yun eh. Kasi palagi siyang umiepal tuwing nag-uusap tayo. Para siyang lamok na hindi mawala-wala. Huwag na nga natin pag-usapan si Jake. Tingnan mo na lang tong bagong apps na dinownload ko sa bago kong phone. Ay, sige. Gusto ko yan. Papa Dudut, matagal na naming nararamdaman ni Ruby na may gusto sa akin ang kaklase naming si Jake. Kasi palagi siyang naghahanap ng paraan para makausap ako kahit na wala naman talaga kaming dapat na pag-usapan. Sa totoo lang ay hindi ko na siya masyadong pinapansin at kadalasan ay dead malamang ako sa kanya. Kasi halata naman na magkaiba kami ni Jake pagdating sa estado ng buhay at alam kong may hirapan lamang siya makipagsabayan sa akin. Kaya naman tuwing magkasama kami ni Rubin at nilalapitan ako ni Jake, kadalasan ay hinahayaan ko na lamang si Ruby ang makipag-usap sa kanya o minsan pa nga. Siya na mismo ang tumataboy kay Jake para hindi ako maistorbo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang ilang linggo at hanggang ngayon, naiinis pa rin ako kay Mama dahil sa pagkakamali niya. Pero dahil hindi na ako natiis ni Mama, sa wakas ay binili na niya ako ng cellphone na gusto ko. Malaki ang storage at puti pa ang kulay. Eksakto sa panlasa ko. Para makabawi sa akin ay binilhan din niya ako ng iba pang mga bagong gamit na sobrang kinatuwa ko. Tulad ng bagong tablet at laptop. Pero kasabay nito ay pinagsabihan din ako ni Mama na dapat ay marunong na akong magtipid at pahalagahan ang lahat ng gamit ko. Pero syempre, katulad ng karamihan sa mga kabataan ay binaliwala ko ang lahat ng payo niya at nagpatuloy ako sa sarili kong mundo. Simula nung nakuha ko ang mga bago kong gadgets, madalas na akong tumatambay sa mga coffee shop para tapusin ang mga assignment at projects ko gamit ang mga ito. Pakiramdam ko noon ay parabang nasa akin na ang lahat. At sobrang saya ko habang ginagamit ang mga bagong gadgets ko. Feeling ko noon ay cool ako. At halos araw-araw ay excited akong ipakita ang mga ito sa mga kaibigan ko sa school, Papa Dudut. Classroom? Lunch no? Ruby, sorry pero kailangan ko pa kasing tapusin yung project natin eh. Ano ka ba naman? Mamaya mo na nga tapusin yan. Gutom na ako eh. Ano ba? Alam mo, kung gusto mo, mauna ka na lang muna sa cafeteria. Susunod na lang ako. Ay nako, hihintayin na lang kita rito. Wala akong balak magmukhang loner sa cafeteria, no? Sige, ikaw bahala. Pero please naman, girl. Bilis-bilisan mo na lang yung paggawa mo ng project natin para makakain na tayo. Ito naman paulit-ulit. Oo na nga. Hala, bago ba yung laptop at tablet mo? Siyempre naman. Kaya naman pala nasa mood ka na gumawa ng project eh. Hi Ruby. Hi Donna. Oh, Jake. Ba't nandito ka pa? Hindi ka ba magla-lunch? Gusto sana kitang yayain mag-lunch kung okay lang sa'yo. Asa pa more? Pasensya ka na Jake pero ayoko talaga eh. Ganun ba? Sige, okay lang.
Sandali lang, Jake. Ano yung hawak mo? Cellphone ko, bakit? Ay, ganun ba? Akala kasi namin pangkayod ng yelo eh. Kaloka ka naman, Jake. Bakit pa kasi ang kapal ng cellphone mo? Siguro ang bigat niyan, no? OMG girl! Alam ko na kung bakit sobrang kapal ng cellphone niya. Ay, bakit? Kasi cheap na cellphone. O baka peke. Eh, paano mo naman nalalaman na peke tong cellphone ni Jake, aber? Ay naku, Donna! Expert ako sa mga gadget, no? Sa unang tingin pa lang, alam ko na kung alin yung original at alin yung peke. Ano ba problema niyo sa cellphone ko? Nakakatawag at nakakapag-text pa rin naman ako ah. May TV pa nga to eh. Confirmed! Peke nga! Alam niyo, ang sama niyo sa akin. Di porket mga may kaya kayo, lalait-laitin niyo na tong cellphone ko. Ano ka ba naman, Jake? Hindi namin nilalait yung phone mo. Ang totoo nga niyan, masaya pa nga kami ni Donna para sa'yo eh. Bakit naman? Kasi hindi nyo na kailangan bumili ng TV ng pamilya mo. Andiyan na sa cellphone mo eh. Uy, alam mo ikaw, Ruby, pasmado talaga yung bibig mo. I know, right? Huwag kayong mag-alala. Kasi simula ngayon, di ko na kayo iistorbohin. Hoy, Picon! Bumalik ka nga rito! Ikaw kasi, nasar mo kasi ng todo eh. Ayan tuloy, umalis. Ay nako, hayaan mo nga siya. Tapusin mo na lang kasi ang ginagawa mo para makaalis na tayo. Sige na nga, sandali na lang to, promise. Aaminin ko na kahit papaano ay naaawa ko kay Jake noong araw na yon. Sobrang pasmado kasi ng bibig ni Ruby at hindi na nakaligtas si Jake sa mga pangiinsulto at pang-aasar niya. Pero hindi ko na lamang masyadong pinansin ang nangyari kasi mas malaki ang problema na kinakaharap ko sa bahay. Dumating na kasi sa puntong nalulugi na ang family business namin at habang tumatagal ay mas lalo ko napapansin na nagko-cost cutting na kami sa bahay ni Mama. May limit na sa paggamit ng aircon at nagluluto na lamang si Mama ng lunch ko para makatipid sa baon ko. Nang mga panahong yun ay hindi ko matanggap ang sitwasyon kasi hindi ako sanay sa buhay na kailangang magtipid o mag-budget. Habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang tampo ko kay Mama at iniisip ko kung bakit niya hinahayaan na umabot sa puntong nalulugi na ang negosyo namin. Para sa akin ay responsibilidad ni Mama na siguraduhin na komportable ang buhay ko. Kaya sobrang hirap tanggapin na kailangan kong magtipid. Aminin ko rin na may mga panahong tutulala na lamang ako sa klase at hindi makapag-focus dahil palagi kong iniisip ang financial situation namin, Papa Dudut. Donna? Oh, Jake, bakit mo ako kinakausap? Bakit? Bawal ba? Hindi ba nagtatampo ko sa ginawa namin sa'yo ni Ruby? Alin dun? Ilang beses nyo na kaya ako inasar? Alam mo na. Tungkol ba to sa pang-aasar nyo dun sa cellphone ko? Oo, hindi ka ba nagalit sa ginawa namin sa'yo? Hindi. Alam mo, yung kaibigan mo lang naman yung pasmado yung bibig eh. Pakiramdam ko nga kung hindi dahil kay Ruby, hindi mo naman ako aasarin eh. Ang totoo niyan, medyo naaasar din ako sa'yo. Aray, masyado ka namang prangka. Bakit naman? Eh kasi lapit ka ng lapit sa akin kahit ilang beses ko nang pinaparamdam sa'yo na hindi ako interesadong makipag-close sa'yo. Magkaaminan nga tayo, Jake. May gusto ka ba sa akin? Oo. Ang totoo niyan, matagal na kitang gusto. Wow, ang honest mo dun ah. Hindi, pero wag kang mag-alala. Kasi kung ayaw mo talaga sa akin, di ko naman ipagpipilitan yung sarili ko eh. Okay lang sa akin kung ayaw mo ako maging boyfriend. So, bakit ka nandito? Hindi as a friend. As a friend? Anong ibig mo sabihin? Kanina ka pa kasi nandito. Kanina ko pa rin napapansin na parang malungkot ka at malalim yung iniisip mo. Kaya to, nilapitan kita. Pero kung
ayaw mong magkwento, di kita pipilitin ha. Pero kung gusto mo naman ng makakausap, dito lang ako. Makikinig ako. Kasi may family problem kami. Pasensya ka na, Jake, ha? Pero hanggang doon na lang muna yung isi-share ko sa'yo. Hindi pa kasi ako komportable na pag-usapan yung family problem namin eh. Nako, kaya naman pala kanina ka pa dito nagmumuni-muni. Parang gano'n na nga. Anyway, kahit anong family problem pa yan, sigurado naman ako na mahal ka pa rin naman ng parents mo. Paano mo naman nasabi yan? Kasi palagi ko napapansin bago yung mga gamit mo eh. So, dahil lang doon? Siyempre, yung mga magulang ko nga, kahit hindi nila nabibigay sa akin lahat ng gusto ko, nakikita ko pa rin na mahal nila ako. Kaya lalo na siguro yung sa'yo, di ba? Grabe. Kahit luma na yung cellphone at sapatos na gamit mo, hindi pa rin ako makapaniwala na sobrang positive pa rin ang mindset mo. Kasi, di naman sa lahat ng oras sa pagbibigay lang ng gamit na ipapakita yung pagmamahal. Oo, siguro nga luma na tong sapatos tsaka cellphone ko. Pero pinag-aaral pa rin naman ako ng mga magulang ko sa private school. At araw-araw silang kumakayod para lang makapagtapos ako. Kaya para sa akin, sapat na yun para malaman kung mahal na mahal nila ako. Hindi ka man lang ba nagtatampo sa parents mo dahil nga hindi nila mabigay sa'yo lahat ng gusto mo? I mean, hindi mo naman hiningi sa kanila na mabuhay ka, di ba? Kaya dapat lang na ibigay nila sa'yo lahat ng gusto mo. Ang totoo niyan, sapat na sa akin yung mabigay nila yung mga pangangailangan ko. Tulad ng maayos na bahay, makakain, ganun. Alam mo, iba kasi yung kailangan sa gusto eh. Kaya kapag nabibigay nila sa akin yung gusto ko, nagpapasalamat ako. Pero kapag hindi naman, ayos lang din sa akin. Alam mo, may na-realize ako. Ano yun? Sobrang gaan mo palang kausap. Napaka-positive mong tao eh. So ngayon, nagsisisi ka na ba? Ha? Nagsisisi saan? Kasi di mo ako binigyan ng chance noon. Alam mo ikaw, ang feeling mo. Binigyan na nga kita ng komplimento pero sana naman wag mong lubos-lubusin. Hindi, biro lang. Anyway, Jake, thank you sa time ha. Sobrang napagaan mo yung loob ko, promise. Ano ka ba? Wala yun. Andito lang ako anytime na kailangan mo ako. O sige, kita-kits na lang tayo bukas, okay? Uwi na muna ako. Sige, ingat ka. Ikaw rin. Papadudod sa pag-uusap namin ni Jake noong araw na yon ay doon ko na-realize na kahit na hindi siya kasing swerte ko sa buhay, sobrang thankful pa rin siya sa mga bagay na meron siya at hindi siya nagreklamo kahit minsan. Ni minsan ay wala siyang sinabing masama tungkol sa mga magulang niya at sa time na yon ay na-realize ko rin kung gaano ako kaswerte kasi kahit wala na si Papa, na ipaparamdam pa rin sa akin ni Mama kung gaano niya ako kamahal. Kung hindi dahil kay Jake siguro, mas matagal o mas nahirapan akong makita at ma-appreciate yon. Sobrang na-appreciate ko rin si Jake kasi sa mga panahon na kailangan ko na makakausap ay siya yung nandyan para sa akin. Pinaramdam niya na totoo siyang kaibigan kahit na ilang beses kong naparamdam sa kanya noon na ayaw ko sa kanya. Kaya naman hindi nagtagal ay mas lalo ko lang siyang nagustuhan hanggang sa pumayag nga ako na ligawan ako ni Jake at tuluyan na ngang naging kami. Pero ng mga panahong yon, Papadudod, wala muna akong pinagsabihan tungkol sa relasyon namin. Lalo na sa best friend ko na si Ruby kasi medyo natatakot pa ako sa magiging reaksyon niya, Papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ang panahon ay mas natutunan kong pahalagahan ang mga bagay na meron ako. Natuto na rin akong maging mas kontento at hindi na masyadong maluho at malaking bahagi noon ay dahil sa impluwensya ni Jake sa akin. Minsan naiisip ko kung noon pa lang ay binigyan ko na siya ng chance, siguro ay mas maaga akong natutong makontento sa buhay at mas maging masaya. Ang sarap pala ng feeling na hindi mo inaasa ang kaligayahan mo sa mga material na bagay kaya sobra talaga akong nagpapasalamat kay Lord dahil binigay niya sa akin
si Jake. Pero isang araw, noong akala ko ay tuloy-tuloy na ang kaligayahan ko, ay biglang tumaas ang blood pressure ni Mama at dumating sa puntong nahirapan na siyang makakita. At bigla na lang siyang hinimatay. Sobrang nag-worry ako ng araw na yon, kaya dali-dali ko siyang dinala sa ospital. Doon ko nalaman na sobrang taas na ng hypertension ni Mama dahil na rin sa matinding stress. Mabuti na lamang at naagapan kaagad dahil sabi ng doktor, kung napabayaan pa yon ay pwede sanang ikamatay yon ni Mama. Anak, nasan ako? Mabuti naman at gising na kayo. Sobrang nag-aalala ako sa inyo kanina. Bakit? Ano bang nangyari? Nahimatay po kasi kayo. Ang sabi ng doktor, bigla raw tumaas yung hypertension niyo. Naku, pasensya ka na talaga anak ha. Naabala patuloy kita. Ano ka ba naman, Ma? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ang totoo niyan, mas nagpapasalamat pa nga po ako kasi magkasama tayo sa bahay nung nahimatay kayo. Paano na lang kung wala ako doon, di ba? Pero dapat ako yung nag-aalaga sa'yo, Donna. Hindi yung ganito na ikaw pa yung nag-aalaga sa akin. Hindi mo naman ako obligasyon. Pero ikaw, responsibilidad kita. Siguro nga po, hindi ko obligasyon na alagaan kayo, Ma. Pero yun yung gusto ko eh. Gusto kong gawing responsibilidad ang pag-aalaga ko sa inyo. Kasi mahal na mahal ko kayo at hindi ko kakayanin kung pati kayo mawawala sa akin. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ako mawawala. Ma, hindi niyo po alam kung gaano ako katakot nung bigla kayong nahimatay. May pangako niyo naman sa akin na masaalagaan niyo yung sarili niyo. I'm sorry, Donna, ha? Hindi na to mangyayari. Pasensya ka na talaga. Siguro, na-stress lang ako dahil sa negosyo natin. Gusto ko kasing ibigay sa'yo lahat ng mga pangangailangan mo. At hindi ko naman magagawa yun kung tuluyan na mawawala ang negosyo natin. Actually, Ma, ako nga po tong dapat humingi ng tawad sa inyo eh. Oh, anong ibig mong sabihin? Kailangan ko pong humingi ng tawad sa inyo kasi po masyado po ako naging spoiled. Sa sobrang kasakiman ko po, hindi ko po na-realize na may mama pala ako na nahihirapan habang pinibigay lahat ng gusto ko para lang maramdaman ko kung gaano niya ako kamahal. Anak, maniwala ka sa akin, ha? Hindi ako magsasawa na iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Alam niyo, Ma, mas pipiliin ko po na mawala na lang yung negosyo natin kaysa mawala kayo. Kasi hindi ko po mapapatawad yung sarili ko kapag may masamang nangyari sa inyo. Ang bilis ng panahon, anak. Ano pong ibig niyong sabihin, Ma? Parang kailan lang kasi. Galit na galit ka sa akin. Kasi hindi ko nabili yung cellphone na gusto mo. Tapos ngayon, sobrang mature mo na. May tao lang po kasi na nagpa-realize sa akin kung gaano ko kaswerte sa buhay. Ha? Sino naman yung taong yan? Basta Ma, ipapakilala ko rin po siya sa inyo. Ay naku, Don. Huwag mong sabihin sa akin na may boyfriend ka na. Parang ganun na nga po. Ma, I'm sorry kung hindi ko po kagad nasabi sa inyo ha. Galit na po ba kayo sa akin? Anak, hindi ako galit sa'yo. Talagang nanghihinayang lang ako kasi. Parang kailan lang, tinuturuan lang kitang maglakad. Tapos ngayon may boyfriend ka na. Si Mama talaga oh. Papakasenti pa. Mas lalo niyo tuloy pinapalungkot yung atmosphere. Sorry na, anak. Pero, Donna, dapat makilala ko yung boyfriend mo, ha? Siyempre naman, Ma. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nakalabas na po tayo dito sa ospital, ipapakilala ko po siya kagad sa inyo.
Papa Dudut, sobrang nagpapasalamat ako dahil safe si Mama at walang malubhang nangyari sa kanya. Simula nung araw na yon ay sinisigurado ko na palaging iniinom ni Mama ang maintenance niya. At sinisigurado ko rin na hindi na siya masyadong nagpapaka-stress. Ginagawa ko talaga ang lahat para hindi bigyan si Mama ng sakit ng ulo at mukhang nagagawa ko naman yon. Sobrang natuwa din si Mama noong nakilala niya si Jake. At ang bilis nilang nagkamabutihan. Aaminin ko rin na sa puntong ito ng buhay ko, pakiramdam ko ay para ako nabunutan ng napakalaking tinik. Kahit na hindi na kami ganon kayaman ni Mama dahil sa humihina naming negosyo, mas masaya na ako ngayon. At mas na-realize ko kung ano talaga ang mahalaga sa buhay, yung mapalibutan ka ng mga tao na mabuti, totoo at tunay na nagmamalasakit sa iyo. Mas naramdaman ko rin na hindi nasusukat sa pera ang kaligayahan, kundi sa pagmamahalan at suporta ng mga taong nandyan para sa iyo sa kahit na anong sitwasyon ng buhay mo, Papa Dudut. Na binili ko para sa mama mo. Wow! Mukhang maganda. Bakit? Ano ba yan? Yan. Music box. Matagal kong pinag-ipunan yan. Sa tingin mo magugustuhan ng mama mo to? Ay, sigurado ako matutuwa si Mama dyan. Donna, Oh, Ruby. halika nga muna rito, bilis. Sandali lang, Jake, ha? Oh, bakit ba? Didiretsuhin na kita, ah. May problema ba? Gusto mong malaman kung anong problema? Girl, nagmumukha ka ng cheap. Ha? Hindi kita maintindihan. Talaga ba? Pwes, ipapaintindi ko sa'yo. Nawala na yung class mo simula nung makipagkaibigan ka kay Jake. Kaya I suggest na layo-layuan mo na siya kung ayaw mong magmukhang poor. Hindi. Ano hindi? Hindi ko lalayuan si Jake kasi wala namang ginagawang masama yung tao sa akin. Kung tutusin nga, siya pa yung dahilan kung bakit masaya ako ngayon. Masaya? Paano ka naman pasasayahin ng pulubi na yon, ha? Hindi lahat ng bagay na dadaan sa pera, Ruby. Kahit hindi siya mayaman, napapasaya niya pa rin ako kasi siya mismo ang nagpa-realize sa akin na dapat marunong akong makontento sa kung anong meron ako. Nang dahil sa kanya, mas natuto kong wag-iasa ang kaligayahan ko sa mga luho at mas natutunan kong pahalagahan yung mga taong nagmamahal sa akin. Nasisiraan ka na nga talaga ng bait. Girl naman, huwag mo na akong pahirapan, oh. Tumistansya ka na lang kasi sa Jake na yun. Kung tutusin, mas dapat ko pang ang pakisamahan si Jake eh. Kasi, no offense ha, pero simula nung napalapit ako sa kanya, medyo na-realize ko na rin kung gaano kasama yung impluensya mo sa akin. Donna? O Ruby, may problema ba kayo? Meron. Ikaw. Sandali lang ha. Bakit? Ano bang ginawa ko? Pwede ba? Layo-layuan mo na nga tong si Donna. Masyado nang nahahawa tong best friend ko sa kabaduyan mo eh. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pagiging cheap mo, choice mo yon. Pero wag na wag mong idadamay tong si Donna. Ruby, tama na nga yan, please lang. Sumusobra ka na eh. Hindi mo kailangan pagsalitaan si Jake ng ganyan. So pinagtatanggol mo pa tong hampas lupang to kaysa sa akin na best friend mo? Nandun lang ako sa tama. At sa ngayon, malinaw na malinaw sa akin na ikaw tong nasa mali. Kaya nakikiusap ako sa'yo, Ruby ha. Tigilan mo na lang si Jake. Oh Ruby, narinig mo yung best friend mo ha. Tigilan mo na raw ako. Kaya sana naman magpakabait ka na. Makaalis na nga lang at baka mahawaan pa ako ng kakornihan niyo. Naku, hayaan mo na si Ruby. As usual, nag-iinarte lang. Wala naman ng bago dun. Mismo. Ano, gutom ka na ba? Medyo. Saan mo gusto kumain? Ilibre mo na lang ako ng fishball tsaka kwek-kwek. Wow naman. Parang kailan lang hindi ka kumakain ng kwek-kwek tsaka fishball ah. Oh. Tapos ngayon ikaw na tong nag-aaya kumain ng street food. Alam mo ikaw, ang dami mong sinasabi. Ano, ililibre mo ba ako o hindi? Oh, tara na.
Papadudot, simula nung naging close kami ni Jake ay medyo nagkaroon na ng ilangan sa pagitan namin ni Ruby at nakahanap na rin siya ng bagong mga best friends. Siguro ganun talaga ang buhay, hindi lahat ng best friends natin ay mananatili sa tabi natin at normal lang na makahanap sila ng ibang makakasama. Pero masaya pa rin ako kahit papaano kasi ngayon mas napapalibutan na ako ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Ilang taon na rin ang lumipas simula nang naging kami ni Jake at ngayon ay pareho na kaming may freelance na trabaho at may baby na rin kami. Tungkol naman sa negosyo, patuloy pa rin namin itong napapatakbo at magkasama naming pinagtutulungan ni Jake. Sa kabutihang palad ay masigla pa din si Mama at isa na siyang retired and proud na lola ngayon. Si Ruby naman ay hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon at ano ang pinagkakabalahan niya. Pero sana ay maayos lang siya at nasa mabuting kalagayan. At mas naging mabuting tao na siya. Kung may natutunan man ako sa lahat ng mga karanasan ko, natutunan ko na mas importante ang palagahan ng mga tunay na nagmamahal sa atin kesa sa mga material na bagay. Dapat din tayong matutong makontento sa kung ano ang meron tayo kasi kapag hinahabol natin ang mga material na bagay, hinding-hindi tayo magiging kontento at masaya. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ang kwento ko at ang mga natutunan ko sa buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Donna. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.